Sandro Mula, ipinahayag ang kasiyahan sa pagkakasampa ng kaso kina Richard Cruz at Jojo Nons. Nagpahayag ng kanyang kasiyahan ang batang aktor na si Sandro Mulak matapos isampa ang mga kasong rape through sexual assault at acts of lasciviousness laban sa dalawang independent contractors ng GMA7 na umano'y ng abuso sa kanya. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Sandro dahil sa pagkilala ng hustisya sa kanyang saloobin at karanasan. "It was very difficult for me to tell my story, to come forward and tell the public that I was sexually assaulted and abused," ani Sandro sa kanyang panimula. Idinagdag niya na ang mga takot na nararamdaman ng mga biktima ay naranasan din niya. "Yung mga kinakatakutan mangyari ng mga biktima, nangyari sa akin. In addition to the trauma that I suffered from being sexually assaulted and abused, I also had to endure online bullying and harsh and cruel criticisms." Napakadaming masasakit na salita ang sinabi tungkol sa akin, at pinipilit na ako pa raw ang nagsisinungaling dahil wala akong ebidensya, pagbabahagi niya. Sa kabila ng mga pagsubok, tiniyak ni Sandro na hindi siya nawalan ng pag-asa. "And finally, our justice system has acknowledged the truth," dagdag niya. Pinayuhan din ni Sandro ang mga kapwa biktima ng pang-aabuso na huwag matakot na ilantad ang kanilang mga karanasan. "For all the rape and sexual abuse victims out there, huwag nating hayaang manalo ang mga nagsamantala at bumaaboy sa atin. Huwag nating hayaan na patahimikin nila tayo. Tayo ang biktima. Tayo ang inabuso. Tayo rin ang papanagan ng katotohanan," sinabi ni Sandro. Sa kanyang pahayag, nakikita ang determinasyon ni Sandro na ipaglaban ang kanyang karapatan at ang karapatan ng iba pang biktima. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing inspirasyon para sa iba pang nakakaranas ng katulad na sitwasyon. Mahalaga ang kanyang lakas ng loob na maglahad ng kanyang kwento sa kabila ng mga banta at pagsubok na dulot ng kanyang karanasan. Dahil dito, umaasa si Sandro na ang kanyang hakbang ay makapagbibigay ng lakas sa iba pang mga biktima upang maipahayag ang kanilang katotohanan at labanan ang mga pang-aabuso. Ang kanyang mensahe ay nagbigay diin sa halaga ng pagkakaroon ng boses at pagtindig para sa karapatan kahit sa harap ng mga balakid. Ang mga insidente ng pang-aabuso ay patuloy na nagiging usapin sa lipunan, at ang mga biktima tulad ni Sandro ay patunay na dapat itaas ang kamalayan sa isyong ito. Ang kanilang lakas at katatagan ay nagiging inspirasyon para sa iba na hindi na lamang manahimik at magdusa sa kanilang mga karanasan. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pananampalataya sa hustisya ay dapat manatili. Ang pag-amin ng mga biktima at ang pagsasampa ng kaso ay isang hakbang patungo sa pagpapalaya mula sa stigma at takot na dulot ng pang-aabuso. Ang bawat kwento ay mahalaga at may lugar sa pagkamit ng katarungan. Kaya naman, ang mensahe ni Sandro ay hindi lamang para sa mga biktima kundi para din sa buong lipunan. Ang pagkilala sa mga ganitong insidente at ang pagtiyak na ang mga ito ay hindi mananatiling hindi nabibigyang pansin ay isang responsibilidad ng lahat. Sa huli, ang pagkakaroon ng boses at ang pagtindig laban sa pang-aabuso ay susi sa pagkamit ng tunay na katarungan at pagbabago.